Ang storyang ito ay pinamagatang, Brad, mahal kita. Matagal na. Hi, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento na ito. Hindi po ako manunulat kaya pagpasensyahan niyo na po yung sulat ko. Kung magustuhan niyo man yung kwento ko, please, mag-comment kayo sa baba. Salamat. Ang kapal na mukha mo, Zion! Hindi ko akalaing magagawa mo din sa akin to. Isang malutong na salita ang pinakawalan ni Luke sa pagmumukha ko. Matalik na kaibigan ko si Luke. Sa 8 magtutropa, siya yung pinaka-close ko. Kung tutuusin, best friends na nga yata kami eh. Kilala kasi ako sa magtutropa na manunulot ng girlfriend. At oo, hindi nakawala si Luke sa kagaguhan ko. Hindi ko naman din kasi kasalanan na lumalapit ang mga babae sa akin o yung mga nililigawan nila. Siyempre, mahina ako sa tukso, kaya sinusunggaban ko. Hindi ko din maintindihan yung sarili ko kung bakit ganito ako. Yung iba sa mga tropa ko, nasanay na sila sa ugali ko. Yun nga lang, sa tuwing mag-girlfriend sila or tuwing may nililigawan sila, hindi na nila pinapakilala sa akin. Takot sila na masunulutan ng jowa. 4 na sila sa tropa na naagawan ko ng girlfriend. At alam kong wala na silang tiwala sa akin. At alam ko, madalas din nila akong pag-usapan. Pero si Luke lang ang alam kong maaasahan. At kailanman, hindi ako pinagkanulo. Siya yung nagtatanggol sa akin sa tuwing pinag-uusapan ako ng mga tropa. Naiinis man ako sa sarili ko dahil nagawa ko din kay Luke yun. Kaso, nangyari na eh. Alam ko, hindi niya ako mapapatawad. O kung mapatawad man ay, hindi na siya magtitiwala sa akin. Brad, sorry. Hindi ko sinasadya. Nadalang naputol kong paliwanag. Gago ka, Brad! Nagpapaliwanag ka pa? Ang tindi din ng mukha mo, no? Malakas ang sigaw niya. Pinagtitinginan na kami ng ibang estudyante. Sorry na, bro. Seryoso ako na humihingi ng tawad. Ayokong magalit siya sa akin ng tuluyan at hindi na kausapin pa. Si Luke lang yung napagsasabihan ko ng sekreto at siya lang inaasahan ko. Nagagalit ako sa sarili ko dahil nagawa ko din yun sa kanya. Kaso nga, huli na yung lahat. Nadala na ako ng tukso. Nanganganib na yung pagkakaibigan namin. Kitang-kita ko yung pagmumula ng mukha niya sa galit. Bigla siya nagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ko. Nasanhi ng pagkaka-out of balance ko. Tuluyan ako natumba sa sahig habang hawak yung masakit kong panga. Napansin ko ding dumugo ang gilid ng labi ko dahil sa lakas ng pagkakasuntok niya sa akin. Narinig ko ding nagsisigawan yung mga babaeng estudyante dahil nasaksihan nila yung lahat. Lunchtime noon at nasa cafeteria kami, kasama yung iba pang mga tropa. Inawat ni Marco si Luke dahil balak pa ng huli na sundan yung naunang suntok niya sa akin. Galit na galit yung itsura ni Luke. Hindi ko siya matagalang tignan dahil sa pagkakakonsensya ko. Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. Huwag mong ipapakita yung mukha mo sa akin, traidor ka. Dudurogin ko yung mukha mo. Putak, ina ka. Sabay talikod at naglakad ng mabilis palayo. Nasikod niya pa si Marco para
makaalpas sa pag-awat nito sa kanya. Nilapitan naman ako ni Jerome. Kagaya ni Marco ay tropa din namin si Jerome. Inalalayan ako ni Jerome na makatayo. Brad, kung sa akin ay pinalagpas kita dahil sa panunulot mo ng nililigawan ko, aba, ibahin mo si Luke. Itunuring ka na parang kapatid tapos nagawa mo pa sa kanya yun? Paninera mo ni Jerome. Ang loko mo naman kasi, Brad eh. Bakit ka ba kasi ganyan? Ako nga, hindi mo pinalagpas na agawan ng girlfriend. Masisira yung pagtutropa natin sa pinaggagawa mo. Mahiya ka naman. Segunda ni Marco. Alam mo, kung wala kang pakinabang sa tropa, baka matagal ka na namin tinakwil. Sabat ni JC na isa rin sa tropa namin. Ako kasi yung source nila ng sagot sa tuwing may exam. Sira ulo akong tao pero pagdating sa academics ay hindi naman ako nagpapabaya. Hindi naman sa pagmamayabang pero madali kasing pumasok sa isip ko ang bawat lessons na itinuturo ng mga professors. Madaling ma-analyze ng utak ko kaya hindi ako nahihirapan sa mga exams. At yun na nga, ako ang kopyahan nila at source ng sagot sa tuwing may homework. Ako din yung pambato nila sa tuwing may group activities. Kaya malaking pasasalamat na rin nila at katropa nila ako nang dahil doon. Hindi naman kasi ako madamot sa sagot. Hindi ko na tinugon yung paninera mo nila. Sa halip, ay naglakad na lang ako palayo. Tumungo ako sa paborito naming tambayang magtotropa, sa likod ng school. May mga puno kasi doon ng mahogany. At doon ay may mga benches na ginagawa naming tambayan sa tuwing vacant time. Pero ako yung mas madalas sa tumambay doon dahil gustong gusto ko yung lugar. Dahil makakapag-isip ka talaga at tahimik. Umupo ako sa isang bench na naroon. Katabi yun ng maliit na batis na may maliit na din na isda. Naririnig ko ang mga huni ng ibon na malayang naglalaro sa mga sanga. Pumasok sa isip ko ang galit na mukha ni Luke. Sigurado ako mahihirapan ako makipag-ayos sa kanya. Ano ba naman kasi yung pumasok sa isip ko at pinatulan ko ang panunokso sa akin ng nililigawan niya? Pakiramdam ko, wala akong kwentang kaibigan. Ay, hindi pala. Napakawalang kwenta kong kaibigan. Bakit kay Luke ko pa ginawa? Alam ko, nasaktan siya sa ginawa ko dahil tinuring niya akong best friend. Pero maging siya hindi nakagalpas sa mga kagaguhan ko. Natauhan ako sa mga kagaguhan ginawa ko. Yung 3 beses kong ginawa na panunulot sa ibang tropa, parang wala lang sa akin yun. Tinatawanan ko lang sila kapag nagagalit sila sa akin. Sabi ko nga na layuan nila ako kung ayaw nila akong tropahin. Pero this time, kay Luke, sobrang bigat ng loob ko. Tumalab sa puso ko yung galit niya. Yun yung first time na nakita ko si Luke na galit sa akin. May mga times na dati nagtatampo siya pero mild lang yun eh. Sa pagkakataong to, iba eh. Ang bigat sa pakiramdam. Pinupukpok ko ng 2 palad ko ang ulo ko. Nagagalit kasi ako sa sarili ko talaga. At hindi ako komportable sa nararamdaman ko ngayon. Yumuko na lang ako at nararamdaman ko na lang na may namumuong tubig sa mga mata ko. Nagsisisi na kasi ako at puno ng panghihinayang. Paano kung tuluyan ang lumayo si Luke sa akin? Hindi ko na yata mapapatawad yung sarili ko.
Ako pa naman yung nagturo sa kanya kung paano niya liligawan yung babae na yun. May pagka-torpe kasi itong si Luke eh. Ako pa yung nag-advise sa kanya ng mga bagay na gagawin niya. Ako din pala yung sisira sa pinaghirapan niyang pangliligaw. Kinuha ko yung ballpen sa bag at isipan ko mag-sorry kay Luke. Sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bench na inuupuan ko. Hindi niya man mabasa to pero alam ko sa sarili ko na seryoso ang paghingi ko ng sorry. Sorry na Brad. Ayokong iwan mo ko. From Z. Yan ang sinulat ko sa bench. Hindi ko talaga maisip na hindi ko makakausap si Luke kahit na isang araw lang. Chinek ko yung relo ko at nakita kong 10 minutes na lang. Nandiyan na yung next subject namin. Kaya pinahid ko muna yung namumuong tubig sa mga mata ko at tumungo na sa classroom. Pagdating ko sa room ay napansin kong umiba ata ng pwesto si Luke. Magkakatabi kasi kaming 8 at napagitnaan namin si Chris at Luke. Sa pagkakataong ito ay lumipat siya sa pinakadulo namin. Napakalayo niya sa inuupuan ko. Si Jerome at Chris na lang tuloy yung nasa tabi ko. Naiintindihan ko naman siya. Alam kong galit siya sa akin. Umupo ako ng tahimik at tinanguan ko lang si Chris na nasa tabi ko. Tiningnan lang din ako ng ibang tropa at tinanguan ko lang din sila. Tapos tumitingin din sila kay Luke noon ay seryoso nagre-review. Dumating na yung prof namin sa subject na yun. Kumuha ako ng 1/4 sheet na papel dahil may quiz kami. Hindi ko makakapa yung ballpen ko. Ay! Oo nga. Naiwan ko pa yata sa bench. Sigaw ng utak ko. Brad, meron ka bang extra ballpen dyan? Tanong ko kay Chris. Wait lang, check ko ah. Naku, bro. Wala eh. Tugon niya. Binaling ko ang tingin ko kay Jerome sa kabilang side ko. Ikaw bro, meron ka bang extra ballpen? Tanong ko kay Jerome. Wala Brad eh. Tanungin mo si Luke baka meron. Hindi ko alam kung nangaasar lang tong timaawa na to pero ewan ko. Kung di lang ako nagmamadali baka naitumba ko na to. Inutusan ko si Chris na manghiram ng ekstrang ballpen kay Luke. Si Luke kasi ang resourceful sa amin. Lagi siyang may mga dalang extra. Sa katunayan nga yung ballpen na naiwan ko sa bench ay bigay niya. May pangalan pa niya yun na nakasulat sa papel na isiniksik sa loob ng ballpen. Alam ko guys, alam niyo yung sinasabi ko at nakaka-relate kayo doon. Si Luke din yung madaling naming mauto sa tuwing wala kaming pang-yosi. May kaya kasi yung pamilya ni Luke at malaki yung allowance na natatanggap niya. Lumapit si Chris kay Luke at nakita kong kinausap niya ito. Brad, pakisabi sa tropa niyo, naibigay ko na sa kanya lahat. Pati nga ay nililigawan ko, naibigay ko na din eh. Wala na kamang natira sa akin. Medyo may kalakas ang sabi ni Luke. Hindi naman dinig ng lahat pero may mga ilang kaklase kami na nakarinig. Nakonsensya lang ako sa narinig ko. Mukhang seryoso talaga si Luke. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Nanghiram na lang ako sa isa kong babaeng kaklase. Buti na lang, may nagpahiram pa sa akin. Nang magsisiuwian na, ay nagyosi muna kami sa tinatambayan namin magtutropa. Doon din sa bench na tinambayan ko kanina. Nauna nga lang sila magpunta doon dahil nag-CR muna ako bago sumunod. Nakita ko nakaupo si Luke doon sa inupuan ko kanina. May bahagi sa isip ko na sana nabasa niya yung sinulat ko sa bench. Pero may bahagi din na nahihiya ako na baka mabasa niya yun. Naisip kong wag na lang muna ako malapit sa kanya.
dahil alam kong galit siya sa akin. Nagkwentuhan lang kami magtotropa. Iniiwasan din nilang mapag-usapan yung nangyari sa amin kanina ni Luke. Lalo akong nalungkot. Hindi ko na kasi kasabay si Luke. Dati-rati kasi, lagi kami magkasabay dahil iisang dorm lang yung tinutuloyan namin. Pero ngayon, wala na akong Luke na kasabay. 2 linggo na yung lumipas. Hindi pa rin ako kinakausap ni Luke. Minsan naman ay nakikita kong nakatingin siya sa akin pero umiiwas din kapag nahuhuli ko. Pero mas madalas akong sumulyap sa kanya. Humahanap kasi ako ng tiyempo para kausapin siya. Kaso, napakailap niya. Medyo apektado na rin yung ibang tropa namin dahil nararamdaman nilang lagi may ilangan sa pagitan namin ni Luke. Hindi nila magawang mag-alaskahan at magbiruan ng brutal dahil tinatansya nila kami. Minsan naman, dahil hindi ko na kayang coldness na pinapakita ni Luke ay mas minababuti ko na lang na umiwas muna sa tropa sa tuwing nagkakayaan kami na mag-inuman. Madalas na akong absent sa gatherings namin. Kailangan ko rin siguro yun. Sa kabila ng kalokohan na ginawa ko sa kanila. Wala na dapat akong mukhang ihaharap sa kanila. Parang yun din kasi ang nais iparating ng pakikitungo sa akin ni Luke. Parang sinasabi niya na lumayo na ako sa kanila dahil wala akong kwentang kaibigan. Miss ko na si Luke. Wala na akong kaasaran sa paglalakad pa uwi ng dorm. Buti na lang, linggo bukas, naisipan kong uminom sa video kaya na lagi namin pinupuntahang magtutropa. Hindi na ako nag-aya dahil gusto kong mapag-isa. Iba kasi yung tama sa akin ng galit ni Luke. Masakit. Nakasyam na bote ng beer ako. Medyo nahihilo na ako. 1 bote na lang uubusin ko tapos uuwi na ako. Kahit nakainom ako, hindi ko pa din maalis ang galit na mukha ni Luke sa isipan ko. Nalulungkot talaga ako. Hindi ko alam na ganito katindi ang magiging impact ng kasalanan ko sa kanya. Alas 12 na pala. Kaya nagsimula na akong maglakad. Malapit lang kasi yung dorm na tinutuluyan ko. Isang malakas na sipa mula sa likuran ang nagpatumba sa akin. Nangudngud pa yung mukha ko sa simentalong kalsada na dinadaanan ko. Naramdaman ko na nasugat ang mukha ko dahil sa hapde. Dahil nga sa lasing ako ay hindi kaagad ako nakabawi. Tumihaya na lang ako dahil hirap akong tumayo. Nakita ko si Robin. Siya ang sumipa sa akin. May kasama siyang 2 pang backup na alam kong kaklase rin niya. Pareho kami ng school na pinapasukan. At pareho din kaming 2nd year college. Ibang course nga lang sila. Napangisi ako nung nalaman kong si Robin ang sumipa sa akin. Alam ko naman kasi ang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Natikman ko kasi yung girlfriend niya. At sigurado akong nalaman niya ito. Kaya sinipa niya ako ngayon. Nakita kong mas lalo yata siyang nainis sa pagngisi ko. Kaya pinagsisipapan niya ako. Masakit ang mga sipa na yun. Tumatama sa binti, sikmura at mukha ko. Sumali na din sa pagsipa yung 2 niyang kaklase. Nagmistulang football ako noon. Hindi ako makapalag dahil lasing talaga ako at wala akong lakas para gawin yun. Kung nagkataong hindi ako lasing, baka sa kangkungan pulutin yung mga to. Sanay kasi ako sa basagan ng mga muka. Hinayaan ko na lang silang gawin yun hanggang magsawa sila. Nakapamaluktot ako at tinatakpan ko yung mukha ko. Nagustong gusto nilang puntiryahin. Pero hindi ko magawang iwasan ang lahat ng sipa nila.
Kaya natatamaan pa din yung mukha ko. Balak yata nilang sirain yung kagupuhan ko eh. Nang matapos sila sa kakasipa sa akin ay binantaan nila ako at pinagmumura. Hinayaan ko lang sila. Iniisip ko na lang na si Luke yung gumagawa sa akin noon. Kung sa ganoong paraan ay mapapatawad niya ako, hahayaan ko din siyang bugbugin ako. Nahirapan akong tumayo dahil sa sakit. Pero tiniis ko yun dahil kailangan ko makauwi. Naglakad ako at misulan akong zombie na sobrang dumi ng damit ko at puro dugo ang muka. Pinagtitinginan din ako ng mga taong nakakasalubong ko. Nang marating ko yung dorm, halos hindi ako makilala ng guard at nag-aalalang inalalayan ako hanggang sa makarating ako ng pinto. Sabi ko, kaya ko ang sarili ko. Kaya nagpaalam na siya upang bumalik sa pwesto niya. Hinagila po yung susi ko sa bulsa. Hindi ko ito makapa. Naisip ko na baka nahulog doon sa lugar kung saan pinagsisipa ako ng grupo nila Robin. Dahil nga sa wala na akong lakas, ay pasalampak na lang akong humiga sa harap ng pintuan at nakatulog. Zion! Uy! Zion! Brad! Panggigising ng isang pamilyar na boses. Nahirapan akong buksan yung kanan kong mata dahil pakiramdam ko namamaga. Nasobrahan yata sa bugbog. Gamit yung kaliwa kong mata ay nasilayan ko si Luke na mukhang nag-aalala. Teka, nananaginip ba ako? Mahina akong sambit. Hindi kasi ako makapaniwala na nag-aalala si Luke nang makita ko sa pagmulat ko. Ano bang nangyari sa'yo? Halata nag-aalala din yung boses ni Luke. Hinawakan niya yung mukha ko at napaaray ako. Ibig sabihin, hindi ako nananaginip. Luke? Luke! Puno ng pananabik ang boses ko. Umaasang si Luke nga ay nasa harapan ko. Oo Brad, ako nga. Ano bang nangyari sa'yo? Tapos, amoy alak ka pa. Napaaway ka na naman ba? Luke? Ulit ko sa kanya. Parang naluluha na ako dahil kinakausap na ako ni Luke. Nag-aalala din siya sa akin. Oo nga, ako nga to Brad. Tugon niya at tuluyan na akong inalalayan upang makasandal sa pinto. Mabilis akong yumakap sa kanya at tuluyan ang bumuhos ang luha ko. Hinigpitan ko ang yakap para hindi siya makapalag. Kahit masakit ang katawan ko, hindi ako nagpatinag nang maramdaman kong pumapalag siya. Sorry bro. Sorry talaga. Nauutal kong sabi sa kanya. May tama pa rin ako ng alak kaya nagawa ko siyang yakapin at humingi ng sorry nang hindi nahihiya. Tuluyan na siyang nakawala sa pagkakayakap ko. At hawak niya yung dalawang balikat ko at muling isinandal sa pinto. Nakita ko ang bigla niyang pagseryoso. Pero tuluyan niya akong inalalayan para makatayo. Hindi ko makita yung susi ko. Mahina akong sabi. Hindi siya umimik. Sa halip, ay inakay niya ako papunta sa kwarto niya. Nang makarating ay pinaupo niya ako sa double deck.
Tumungo siya sa cabinet upang kumuha ng damit at inihati sa tabi ko. Pumunta din siya sa banyo na may bitbit na face towel. Pagkabalik niya ay may bitbit siyang maliit na planggana na naglalaman ng tubig. Walang nagsasalita ng isa sa amin. Tuloy-tuloy lang siya sa pinaggagawa niya. Binasaan niya yung bimpo at pinigaan. Dahan-dahan niya itong pinahid sa mukha ko. Maingat ang pagkakapahid niya dahil maraming sugat yung mukha ko. Hinubad niya yung suot kong t-shirt na puro mancha ng dugo. Napahinto siya saglit nang makita ang katawan ko. Pero muling nagpatuloy. Marahan na pinunasa yung katawan ko. Hindi pa din siya umiimik. Napaluha akong muli. Sa kabila ng lahat ng kagaguhang ginawa ko, narito pa rin si Luke at inaalagaan ako. Kahit galit siya ay hindi pa rin niya ako nagawang tiisin. Sobra-sobra akong nakonsensya sa mga pinaggagawa ko. Tahimik lang ako habang tumutulo ang mga luha sa mata ko. Hindi ko man lang napahalagahan yung pagkakaibigan namin. Puro sarili ko lang iniintindi ko. Ang gago ko. Ginago ko si Luke. Okay, iba talaga magmahal ang mga best friends, no? Kahit niloko mo na, andyan pa rin sila para sa inyo. Para sa atin. Yung part 2, isusunod ko rin kagad. And kung meron kayong mga stories na gustong ibahagi or share na kapupulutan ng aral ng ibang tao, please don't hesitate to share your stories sa email address ko. That's gonna be imrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.